Yo, yo, yo! What's up mga ka-travelers? Pasensya na kayo, medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-upload. Magandang tanghali po sa inyong lahat o magandang gabi. Meron pala ako kaninang linuto. Ito po yung finished product na isaw ng baka. Bali, makikita nyo na linuto ko, paano ko ginawa. Simpleng pulutan. Narinig nyo naman po yung gaano kalutong. Ano? Simpleng-simple lang po yan. So, panoorin nyo na lang po yung video. So, ito na po nga tayo. Kasalukuyan pinapakuluan ko po ang isaw ng baka. Hindi ko na po naipakita kung paano ko po hinugasan. Simple lang naman po yan. Maraming beses nung banlawan. Gagamitan nyo po ng asin. At ito pinakuluan. Nalagyan ng mga buong paminta. Dahon ng bay leaves. At suka. At pwede nyo lagyan ng tulad ng tanlad o lemongrass. O kaya mga tulad ng luya. Ganun lang po kasimple yun. Bali ito natapos na po. Dinedrain ko na po. Sobrang lambot na po yan. 1 oras at kalahati. Hindi yan bali aabot ng 2 oras gawa ng small intestine lang po ng beef ito. So ayan po. Kinat ko na rin po dito at lalagyan na natin ng rekado tulad ng asin. Yan ganyan po. Asin at saka paminta. Bali nilagay ko dito yan durog na paminta. Ganyan. Tapos sinunod ko ang garlic powder. Pwede rin naman pong fresh chop onion, chop garlic, sorry po, hindi onion. At ito po, di kayo naman, magic sarap. Optional lang po to. Pwede naman hindi kayo maglagay niyan. Pwede rin kayo maglagay ng betchin, toyo, or patis. Depende po kung anong trip ninyong rekado. Bali ito yung naisipan kong version na ingredients na linalagay ko pampalasa. Yan, bali yan. Hinalo-halo ko na. Alay ko pong kamayan. Alam niyo na pong medyo may anggo ang amoy ng gantong klaseng isaw. Nasa inyo po yan. Yan, bali natapos na po. Sindihan na po natin ang kalan. Yan, medyo ihay natin ng konti para mabilis uminit ang ating lutuan. Pagkatapos uminit na po yan, pwede nyo na ibuhos ang mantika. Pwede nyo naman gamitan sa ibang kawali. Kung gusto nyo tipirin ng kaunti, gumamit lang kayo ng ganitong klase maliit na kaldero para tipid ang mantika. Ayan, ganyan po. Ayan. Sunod ko na unang batch. Pag medyo nakita nyo na ng ganyan, medyo nag-brown ng konti, iahaw na ninyo para hindi mo masunog. Ayan, may mga batch ng nauna parang medyo half cook lang, pero okay, mag-alala, hindi naman natin lulutuin ng half cook lang yan. Idadry lang natin sa tabi, pahanginan, para sa susunod na batch sigurado dun mapapalutong na natin. Pero yung apoy siguraduhin nyo, ayan, bali ito second batch na yan. Siguraduhin yung apoy nyo medyo i-low fire nyo, or not really low fire, medium fire lang, medium to low hanggang sa huli. Yan. Yan, bali ito na po yung pangalawang beses na ipiprito.
Haligin niyo lang po yan hanggang sa ulit-ulit lang ho hanggang sa huwag nyo masyadong punuin kasi kakadikit-dikit po yan. Yan. Tapos ayan, medyo nag-brown na. Yan, ihaon nyo na. Lipat nyo na sa pwede rin sa paper towel. O kaya kung mayroong strainer kayong katulad ng gantong gamit ko, the best po yan, ganyan. Sigurado crispy yan pagka napatuyo na nyo yan, ganyan. Tandaan lang para hindi kayo matalsikan. Yan po. Bali, sa mga bago sa channel ko, please don't forget subscribe, like, and share. And huwag niyo pong kalimutan, pakihit na rin po yung bell button para sa notification. God bless.